Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sino face-to-face, sino ngingiti, face-to-face, inyong bangayan. Teka lang, bakit wala pa si Ryle? Nasaan na ba siya? Ano ba siya? Hello! Direk! Sorry po, sorry. Okay, my bad, sorry po. Wait lang. Tsaka nung dala-dala mo, arte mo, magdadala ka ng ganito sa harap ng mga audience. Baka sabihin, nagmamayabang ka. Hindi ako nagmamayabang. Wait lang. Ano yan? Hinahanap kasi ako. Ano ba yung hinahanap mo dyan? Magbibihis pero ba ako? Nakitang iba. Hindi yan. Alam mo yung trending kasi na yung puting sando. Hinahanap ko yung puting sando ko. Teka nga, ano ba yun? Puting sando? Hindi ko alam. Eto, wait lang. Ay, sige nga, pakita mo nga. Ito kasi yung trending ngayon. Lahat ng mga kaibigan ko ngayon, nagpo-post ng mga puting sando. Ito po, pa-close up na lang po. Yan po ay si Rodelio. Tapos ito po. Ayan naman. Sino yan? Si Tuesday. Oh! Ano, Acho? Bakit ganyan naman yung tsura ko? Ano? Gerald Napoles. Ay. Hindi ko maintindihan kung sino yan eh. Ayan. Usong-uso kasi ang ating mga Sando Challenge ngayon. Pero eto, walang itinatago, walang takasan. Lahat ng gulo idaan natin sa harapan. Ako po si Ryle Santiago kasama ang Team Bute! Walang takot, walang atrasan. Derechahang usapan. Ako naman si Moy Bien! Ang Team Pula! Kaya eto naman, welcome po dito sa Face-to-Face Harapan! Diretsahan sila magbigay ng komento. Pati mga fake friends mo, naku, sapul sila. Please welcome our harapang tagapayo. Kaway-kaway naman dyan para sa ating legal expert na si Attorney Lorna Kapunan. At present din ang ating spiritual advisor, Brother June Bana! At make way rin sa mental health expert natin, Dr. Camille Garcia. At syempre, hindi magiging kumpleto ang harapan kung wala ang bagong friend na you can rely on. Siya lang naman ang pangarap mo maging BFF to cry on dahil ang friendship goal niya ay solusyon. Magingay ang lahat sa nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Kailangan sabayan mo naman yan. Sabayan mo naman. Yan, Ayan, di ba? Ano ang kaso natin ngayong araw? Eto na naman. Isa na namang kwento ng pagkakaibigan na nangasim ang ating masasaksihan. Nagsimula sa maayos na samahan, pero nauwi sa pag-aaway, murahan, sakitan. O hulaan niyo ang dahilan? Pera! Ayan, pera na naman. Pera at saka nasirang tiwala. Kaya sige na nga, i-unfriend si best friend. Ano na, Laika? Anong petsa na? Alam mo naman po una ko sa isdayan, magbayad ka naman. Ang magbesti na sina CJ at Laika nagkasiraan nang dahil sa inutang na isda na hindi binayaran. Nako, si Laika, utang ng utang ng isda kay CJ. Hindi marunong magbayad, sakit sa ulo. Ngayong araw, sisingaw pa ang lansa ng iringan dahil sa isda. Matatapos kaya ang harapan sa kapatawaran? Siya ang nagtiwala sa dati niyang best friend na kunin ang bayad mula sa kanyang suki. Okay? So, yung bayad hindi na daw nabalik sa kanya. Yon. Malaki ring halaga ha. CJ, humarap ka na.
Hello, CJ. Anong problema mo? Kasi po pinagkatiwalaan ko po yung dati kong best friend si Laika. Hindi ko naman po akalain na tatraidorin niya po ako. Bakit naman traidor? Bakit naman ganyan ka magsalita, traidor? Kasi po pinagkatiwalaan ko po siya sa isda, yung sa kinuha niya sa aking isda. Tapos po hindi niya binigay sa akin yung bayad na pala sa kanya, mga 1 week na po. Bakit? Teka muna, ano ba siya, kubrador mo? Hindi siya po yung pinagkakatiwalaan kong kaibigan ko po. Siya po yung utosan ko na magsingil. Opo. Maningil. Anong binibenta mong isda? Ano po yung mga tunsoy na pangtuyo, ganun. Okay, so magkano? 4,000 po. Ay! Oy, isang buwang renta na yun. Opo. O, hindi ba? Laki ng... Gaano katagal mo ng best friend dito? Ano po, simula pa po pagkabata, magkaibigan na po kami ni Laika. So, bakit nangangailangan ba? Ano sa palagay mong dahilan? Bakit hindi binigay sa'yo yung 4,000? Sabi niya po, ginamit niya daw po pang nung nanay niya. Pero may nagsabi po kasi sa akin, sinugal daw po. Nakita daw po sa... Baka sinugal niya yung nanay niya. Yung po sabi, nakita daw po sa tong-ita, nagsusugal daw po. Alam nyo, ang sugal, isa pa yan, wala talagang mararating yan na maganda. Opo. Yang sugal. Hindi mo naman siya binaranggay. Hindi naman po, kaso nag-abot po kami. Tapos, ano nangyari? Nung nakita po kami sa, doon po sa may San Vicente, malapit sa amin. Kinumpronta ko po siya tungkol po doon sa sa nagamit niyang pera. Ang sabi niya po, hindi pa daw po bayad. Pero nakausap ko po yung namin ng isda. Bayad na daw po sa kanya, mga 1 week na daw po. Okay, so nagkumpronta kayo? Opo. O tapos? Nagsabunutan po kami, nagmurahan kaming dalawa. Opo. So ano sabi niya sa'yo? Ayaw niya umamin? Ayaw niya po umamin, wala daw po. Hindi pa daw po talaga nagbabayad. So, yung pagkakaibigan nyo, parang nawasak na, wala na yon. Opo. Paano ngayon yung 4,000? Kailangan po bayaran niya po sa akin yun. Kasi inuutang ko rin po yung Merong puhunan trabaho na yun, itong kaibigan mo? Opo, sa karinderya po. Sa karinderya. Nako, eto na. O, kailangan malaman natin kung bakit ba ayaw magbayad nung Laika. Di ba? Kasi binayad na daw sa kanya yung para sa isda. Ito ang pinagkatiwalaang kaibigan na kunin ang pambayad ng suki ni CJ sa kanyang pagbebenta ng isda. Pakinggan natin ang kanyang panig. Laika, humarap ka na. Ulo ka. Bakit? Hindi ba ikaw yung may utang? May utang ka ba, Laika? Opo, alam ko may atraso po ako sa kanya. Pagkatapos niya po akong payain dun sa San Vicente, sa lugar namin, dami nakakita. Pwede naman niya po akong pagsabihan. Paano sinungaling ka? Sinungaling ka kasi. Ha? Napahiya po ako yung pagkatao ko sinira. Ayaw mo pala mapahiya, di sana nagbayad ka, di ba? Kung kaibigan tingin mo sa akin, alam mo, kung kaibigan tingin mo sa akin, dapat kakausapin mo ako na maayos. Di sana nagsabi ka ng totoo, di ba? Nagsisinungaling ka kasi. Kung magulang mo lumagay sa katayuan ko. Di sana sinabi mo nung umpisa pa lang. Wala kang sinabi Huwag kami epal dyan, tama ka ng tama. Teka muna, eto na ang ating mahiwagang tanong. Laika, totoo ba na ikaw ay isang sugarol at ipinansugal mo ang 4,000 ni CJ? Malalaman natin ang sagot ni Laika sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Harapin mo face to face. Okay, so ngayon malalaman natin kung totoo yung narinig ni CJ na yung 4,000 ay una, ibinayad na kay Laika, hindi binalik at nalaman ipinansugal. So diretsahan ng usapan nito, tanong, Laika, nagbayad na yung bumili ng isda? Opo, nagbayad. Nagbayad. Sana pakinggan mo muna ako, di ba? Anong mamadali ka, may lakad? Okay. Salita daw muna. Hintay ka. So ngayon, nagbayad na sa'yo. Opo. Ng 4,000 talaga. Opo. 4,000 yon.
Tsaka matagal mo na tong ginagawa para kay CJ? Opo, saka ngayon lang po nangyari yan. Kasi Ngayon lang nangyari? Opo, nagka-emergency lang po. Sa loob ng ilang taon? Mahabang, almost 15 years na po kami nagaganyan. Mula pagkabata, magkasama na po kami. Wow, 15 years! Ngayon lang po. O kaya nga po hindi ko alam bakit niya ginawa yun eh. Niloko niya Kaya nga, ako eh. tsaka nasaktan lang po ako kasi umabot kami sa sakitan. Pwede naman mag-usap kami ng maayos naman po. Okay, so, gaano katagal na ba? 2 linggo na daw na nasa iyo yung Wala po. 1 week po. 1 week. Okay, so 4,000. Opo. Totoo ba na isinugal mo? Hindi po. Ah, hindi. Nakita ka nga, di ba? Nagsusugal ka. Kahit pinakaray lang sa akin yon, umihi yung kumari ko, pinakaray lang sa akin. Wala kang ebidensya. Sinusugal yung hindi Wala kang sariling ebidensya. pera. Maniniwala ka agad sa Panamukha chismis. mo. Mas makapal ang mukha mo. Malaki ka lang, pero di mo ako papatumba. Bakit? Kala mo payat ka? Oo, talaga. Sena mo? Bakit payat ka ba? Oo, tingnan mo, ikaw walang hugis, ako meron. Ikaw wala. So eto na nga. Kung hindi mo naman ipinansugal, saan mo nagamit yung pera? Tinakbo po namin kasi sa ospital yung mother ko. Ano nangyari sa kanya? Naninigas po yung sikmura tapos namumutla. Nung laboratory po namin, na findings po may bato sa abdo. Ikaw, kung ikaw ang nasa lugar niya, anong gagawin mo? I-expect ko na since matagal na magkaibigan, na maintindihan mo ko. Gano'n, nakakausapin ito. Yes, ganon. kakausapin ko, nagka-emergency lang, babayaran din naman kita. Pero yung mama ko kasi kailangan. Ganon dapat. Opo, maintindihan niya naman eh. Oo, hindi kasi siya nagsabi. Kasi yung time na yun, yung time na yun, hindi ko na maisip yun kasi emergency nga, di ba? Alangan na yung sinusugot ko yung magulang ko. Ganto, Bakit umabot ng 1 week? Ba't umabot ng 1 week? Diba? Umabot ng 1 week, di mo pa rin sinabi. Teka muna, Muy, bakit umabot kaya ng 1 week, di ba? Siguro dahil wala pa po siyang pangbayad. Kaya nag-aano pa siya, nagtitimpi paano kuya kuhain tong pera na to para pambayad yung kay pambayad. CJ. Wala pa. Baka kasi natakot siya sa'yo, May magalit inaasahan ka po pa. talaga Hindi ako. naman Kagaya siya ng mabayad ako ko. eh. Kasi May inaasahan po ako. kausap sa kanya. Matagal kami magkaibigan. Wala nga, sinira mo, di ba? May nagalit Ako siya pa kasi. talaga nasira. Oo, talaga? Mas makapal mukha mo. Teka muna, so, itong pagkakaibigan nyo na napakatagal na, at matagal na rin kayo nagtutulungan, ngayon lang ito nangyari. Bakit ba hindi na lang ninyo pinag-usapan? Siya po, ma'am, pinaano po niya yung damdamin niya sa balit na lahat. Kasi dapat nakiusap ka, di ba? Pwede naman, madali akong kausap. Kilala mo ako sa tagal nating nagkasama. Hindi mo nga ako kinausap, di ba? Sinugod mo ako bigla kung ano-ano masarap ko Kinakausap salita. kita. Hindi mo ako kinausap! Hindi mo ako kinausap! Hindi mo kasi sinabi. Pati nga cellphone ko, nabenta ko, di ba? Pero hindi mo sinadya kasi meron pang mga anggulo na baka sinadya mong traidorin yung iyong kaibigan. Hindi po Hindi, hindi ko po sinadya mo magagawa kasi yun. hindi ka nagbayad. Hindi ko po magagawa yun. Ngayon lang po nangyari, Pwede mong sa po, sabihin. ilang taon na po kami magkaibigan. Ngayon lang po nangyari yun. Isipin po niya kung talagang kaibigan ang turing niya sa akin. Hindi niya po sinabi sa akin eh. Niloko niya ako. Sana hintay mo ako makapagpaliwanag, di ba? Inabot mo ng 1 week? Siyempre, unahin pa ba kita kaysa magulang ko? Ang dali mag-chat, ang dali mag-chat. So, pero lahat naman ng paraan para siya ay makausap, ginawa mo rin. Hindi po. Nag-usap po kami hanggang sa nag-away po kami. Hindi, ibig ko sabihin, wala pa yung pera, di ba? Kadalasan yan, tatawagan Oo, mo. Sa chat. Nabalitaan nga po niya na ospital yung mother ko, hindi nga niya po ako pinuntahan. Ayun yun. Bakit Kung kaibigan niya po nag-away ako. na nga tayo? Di ba tayo nag-aaway noon? Away na tayo. Di ba Teka tayo muna, yung nag-aaway tanong ko nan? muna. Hindi mo ba ginawa lahat ng paraan para mag-usap kayo ng maayos muna? Kinausap Hindi, ko po hindi siya. po. Tinatanong ko po siya kung nasa na po yung bayad. Kasi actually po, 10,000 po yun eh. Tapos nabigay niya po sa akin yung 6,000. Iniintay ko po ngayon yung 4,000 kung saan napunta. Tapos sabi niya Bakit? po, bayad na daw. Matagal ko naman ginagawa. Hindi ba ngayon ko lang ginawa sa'yo yun? Di ba ngayon lang nangyari yun? Simulat sa pool na magkaibigan tayo. Almost 25 years. Pero sana nagsalita ka, di Mga ba? 7 Pwede years, mo naman 7 years old sabihin. pa nga lang yata tayo, magkaibigan na tayo. Okay. Ano nangyari? So, magkabilang panig po ito. Sa aming pagbabalik, ilabas na ang mga alas sa tulong ng kani-kanilang kakampi dito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Mas lalo na ngang nasira ang tiwala ang pagkakaibigan ni na CJ at Laika. Pero para mas mahimay pa natin ang kwento, papasukin na natin ngayon ang mga testigo. Siya yung suki ni CJ, yung nagbayad ng 4,000. O, ito na. Ori, humarap ka na. Nagbayad ka ako sa'yo.
Kapal na mukha mo sa Chismosa, chismosa. Ay, hindi chismosa yun. Totoo, nakita ko nagsugal ka. Nakita mo? Talaga? May katibayan ka? Kahit pinakaray lang sa akin yun? Kahit pinakaray? Chismosa ka ba? Nainggit ka? Sinungaling kasi. Nainggit ka, gusto magsugal? Bayad ako. Pero matagal ka ng suki ni CJ. Opo, mga 5 years na. 5 years na. So, ano yun? 10,000 o 4,000 lang yung sa'yo? Bali, 4,000 po. 4,000. So, naibigay sa'yo yung 6, yung 4 galing sa kanya, naibayad mo na sa kanya. Pagka ganun ba nagbabayaran kayo? Walang mga resibo? Ganun? Ewan ko dun sa kanya, basta ako nag-aabot. Kasi po, may tiwala naman po kasi si CJ sa kanya. Ako rin. Correct. Kasi may tiwala at matagal nang siya yung siya yung kumukubra. Chismosa ka. Siya yung kumukubra. Chismosa. Okay, teka muna, sandali. Chismosa yun. Siya yung kumukubra, chismosa. Siya yung kumukubra, chismosa. Teka muna, sandali lang. Okay. So, pinagkakatiwalaan mo. Pero wala ba kayong mga kasulatan? Halimbawa, nagbayad ka na dito sa katiwala. Ako, nininervous ako sa ganon. Kahit nasabihin mo pang katiwala, tatawagan ko yung binayaran ko. O, binigay ko na kay ito, ha? Di ba nagdeposito ka na nga sa bangko? Kailangan mo pang magpakita ng deposit slip? Gusto ko sabihin sa binabayaran ko, ba't di mo tawagan ang account mo at ang bangko mo? Ikaw pang magpapakita ng deposit slip. So, ikaw ba hindi ka tumatawag kay Minsan CJ? po tumatawag po ako kay CJ, kaya lang busy rin po kasi siya. Minsan kasi po, alas madaling araw na rin po siya. Sa pagkakataong ito, hindi nyo nagawa. Hindi na po. Kaya importante may Kasi sistema. tiwala naman po kasi. Para, Tiwala po kasi kami, kaya minsan po hindi na Matagal po ako na po talaga kami humihingi ng resibo. ito, paulit-ulit ako dito. Pagdating sa negosyo, walang kaibigan, walang pamilya. Opo, alam ko na po yan ngayon na po rin. So, may natututunan tayo parate. So, ngayon, bakit naman kayo magkagalit bigla? Kasi ikaw ang nakakita na sumusugal Opo, siya. napadaan po ako. Chismosa kasi yan. Hindi ka aamin. Chismosa ka na Iba yung looban. chismosa sa nakita. So, hindi naman tayo sigurado na Opo. naisugal niya yung 4,000. Opo, pero nandun po siya, hawak niya ba? Hawak lang, kahit pinakaray lang sa akin. Totoo. Kahit pinakaray lang sa akin. Totoo. Siguro lang. Nakita mo totoo laro hawak ko. Totoo laro Dinilay mo na yun. Dumaan ka lang. Dumaan ka lang. Okay, pero yung mga bayad mo sa ospital, may resibo yon. Opo. Oh, di ba? May katibayan ka dapat na talagang ginamit mo yon para sa nanay mo. Wala siyang katibayan kasi Hindi ko wala pa nadala naman yun. Dadali ko na lang po. Oo, pero hindi, yun ang talagang aalamin natin, hindi ba? Aalamin natin kung talagang nadala sa ospital yung nanay niya. Nasaan ang nanay mo ngayon? Sa bahay na po. Nasa bahay na. O, ito naman, siya ang magpapatotoo na mabait ang pamangkin niya. Kaya hindi tama yung pamamahiya ni CJ. Ayan. Tawagin na natin ang tita ni Laika. Mer, humarap ka na. Ay, nako. Isang pakialam mera. O, ayan, Mer. So, bukod sa pamangkin mo siya, bakit kinakampihan mo tong si Laika? Ay, hindi naman po sa kinakampihan ko siya. Kaya lang po, siyempre, pamangkin ko po yan. Kilala ko po yan mula nung pagkabata pa siya kung ano po ugali niya. Oh, ano ba ugali niya? Mabait po siyang bata, saka alam ko po Paano naging mabait yan? best friend po talaga sila ni CJ. Kaya nga nagtaka po ako bakit sila nagkaanuhan dalawa nag-away. Nakita mo ba yung yung pamamahiya niya? Oo, nakita ano ko po. Ano bang nangyari noon? Pinahiyaan niyo po ni CJ si Laika sa kalsada. Ang dami niya po mga pinagsasabi. O, di ba? Tapos sinasabi mo, umaawat ka, pero nananabunot ka. Anong klaseng awat yun? Hindi, Nakikita mo? Nakikita mo? Siyempre, inaawat ko naman kayo. Hindi, nananabunot kayo. Sana pag-awat, Siyempre, pag inaawat siya, mahawakan ka rin nun. O, kailangan sa mo. Dalawa tayo. Inaawat, di ba? Pati nga ako sa Hindi, inano lang kitang gano'n. Nakakatibayan. Teka muna, ano ba naramdaman mo, tita, noong namamahiya si CJ dito? Siyempre, nakita ko po kung ano na pinagsasabi niya. Minumura-mura na niya. Ang dami na po mga tao na nanonood. Sana po, di ba inalam niyo po sana muna. Okay, teka muna, sandali lang. So, Tita Mer, ano ang alam mong dahilan bakit hindi nakakabayad ng 4,000 si Laika? Saan dinala ang pera? Kasi po yung nanay niya talaga po na ospital po. So, totoo yun? Oo, totoo po. Kasi kasama po ako sa ospital nung dinala namin yung nanay niya. Anong sakit ng nanay? Parang nag-uumpisa na po yung gallbladder niya. Okay. Yun, ganun So, kailangan magbayad sa ospital? Opo. Gaano katagal yung nanay sa ospital?
Mga 1 week po. Mga isang linggo rin. Oo, isang linggo. Siguradong ubos ang 4,000 doon. Kaya nga po. Wala po siyang pera nung panahon na yun. Pero sana sinabi. Pwede naman sabihin eh. Magkano ang total na binayad mo sa ospital? Kulang-kulang ano po, 18. 18. Malaki din, ano? 4,000, paunti-unti, matatapos din yun eh, no? Yung 4,000. Doc Camille, bakit sa palagay mo palaban pa itong si Laika? Kumisan ang tao kasi pag talagang sabihin na natin napapahiya or nagkakaroon ng ganitong pagkakataon na alam natin may pagsisinungaling na pangyayaring ganyan, gagawa ka ng paraan para iangat mo yung sarili mo para hindi maging stressful. Dahil kasi, syempre, pag nagkaroon na ng tension niya, lalong bababa na yung tingin mo sa sarili mo, wala ka nang kayang ilaban. So, ang tendency, is either magsa-sour grape ka, or kaya naman tinatawag nating irrationalize mo lahat ng behavior. Meaning to say, yung kilos mo, sasabihin mo, tama lahat ng ginagawa ko kahit mali. Ayun. Kaya ako, parati ko sinasabi, di ba, pag kami taong may utang sa akin at alam ninyo kung sino kayo, ha? Hindi pa kayo nagbabayad sa akin. Pero, hindi ako namamahiya at hindi ako nakikipag-away. Kasi, lalo mo silang saktan ng kalooban, lalo silang hindi magbabayad sa'yo. Ano ang tamang paraan ng paniningil ng utang? Ayan, sagutin natin, ha, sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Eto, ano ba ang tamang paraan ng paniningil kung kaibigan mo ang may utang sa'yo? Yon. So, ikaw muna, Moy. Ako po kasi, hindi ako masyadong nagpapautang dahil nasasaktan ako pag siningil ko, tapos ikaw pa yung inaaway. Pagka humiram sila sa akin, kunyari 5,000, sabi ko, meron lang ako 1,000, iyon na lang to, huwag ka na lang mangutang sa akin. Tsaka hindi ako marunong maningil. Hindi ako marunong maningil. Hindi ka marunong maningil. Ayun, para alam yun, ang sakit sa ulo, kayo nang nangangailangan sa akin dati, inaano nyo ako, tapos ngayon hindi na kayo maka-reply. Iyon na lang yan. Tulong ko na lang sa inyo. Kaya, okay. Kasi alam mo, kahit mapunta yan sa husgado, pwede namang mahinahon para walang galit na kasama. Ang walang gantihan, walang sadyaan. Ayan, nagsisipaan pa sila. Ikaw, paano ka maningil? Dapat po, may pagbabanta. Hindi, pero... Hindi ganon. Hindi, joke lang. Hindi din ako masyado nagpapahiram because same reason. Pwedeng magpahiram ka, tapos mamaya di ibabalik. Ikaw pa masama. So, same na probably around half na lang, pero regalo ko na. Tulong ko na lang sa'yo yun. Kasi may kaibigan ako lately na nangutang ng malaki. Pero alam ko kasi hindi siya nagbayad dun sa isa naming mutual. Tapos nung naningil, hindi siya binayaran, umutang ulit. Hindi na pinautang, in-unfollow. Aba? Tapos sa akin na pumunta. Ay! O di, so, siyempre, alam mo na ang alam ko na. Oo. Okay, sige, alamin natin anong mga masasabi ninyo. Paano ba ang tamang paniningil sa utang? Sa akin po, bilang 25 years na silang magkaibigan, sana kilala mo na talaga yung kaibigan mo. Alam mo kung kailan siya nagsisinungaling at hindi. Sana, nung nalaman mo kay ate, nung nalaman mo na hindi nga totoo yung sinasabi niya na hindi pa nagbayad, pero nagbayad na pala, sana tinanong mo. Chinat mo. Pero, opo. Pero hindi muna kayo nagharap ate kasi syempre ikaw din, eager ka din. May galit ka din kasi nagsinungaling sa'yo. So sana ikaw din, pinaano mo muna yung sarili mo, pinakalma mo. Tapos nung kalmado na din pares kayo, saka ka pumunta, nung chinat mo na hindi nag-reply, pero hindi mo siya machat kasi wala siyang cellphone. Nabenta nga siya dahil sa kahirapan na nadagdagan pa nang na-hospital yung nanay niya. Bilang kaibigan, sana ikaw yung nag-reach out, dinamayan mo siya. Tapos, nung hindi mo na kuha yung sagot na totoo mula sa kanya, sana dinamayan mo na lang. Kasi later on, magigilty din yan. Sana ikaw yung nag-reach out, pero kalmado. Hindi yung nag-abot pa kayo sa public. Kasi ate... Okay, dito naman. Siya yung unang sumigaw sa akin. Correct ka dyan, girl. Pero eto tayo magkakaibigan kitong lahat. Siyempre, kayo magkakaibigan din. Ako rin, nagkaroon din ako ng BFF. Ika nga ay what friends are for. Diba? So, ngayon ganito. Since nagtiwala siya sa'yo, na pinasingil ka nga, tapos,
nung nagbayad naman, hindi mo binalik sa kanya. Tama? Lumipas pa ang ilang araw. Sana kung hindi mo na ibalik, sana nagsabi ka na sa kanya. Sinabi mo na agad sa kanya. Kasi ganito ako sa totoo lang, ako, may utang din ako, nakakautang ako sa best friend ko. Pero never kong sinira ang pagtitiwala niya sa akin. Dahil once na nasira ang pagtitiwala, forever wala na yan. Pero sana, nakiusap ka, friend, paano ba yan? Nagamit ko yung pera. Hayaan mo, babayaran din kita unti-unti. Sana maintindihan mo ko. Thank you po, Nanay. Salamat. Okay. Ano naman ang masasabi ng ating trio tagapayo? Attorney Lorna, paano pinangangalagaan ng batas sa mga ganitong kaliliit na transaksyon? Unang-una, kagaya ng sinabi mo, lalong-lalo na pagkaibigan o kamag-anak, dapat merong kasulatan. Ngayon, kung nangyari na yung nangyari, pwede namang hindi agad-agad ang bayad. Number one, pwedeng installment, mag-usap, installment, ilang installment. Tapos pag hindi nakabayad sa installment, let's say, kasi sabi niya, magbabayad naman ako, hinihintay ko lang pera or something like that, maglagay ng interest at saka penalties. Unang-una, so installment. Pangalawa, pwede rin maglagay ng promissory note. I promise to pay, I owe you. Para meron kang ebidensya, At may interest rin, tsaka penalty. At yung last, pwedeng payment in kind. Payment in kind. Kunyari, hindi ka pwedeng makabayad ng pera. Baka meron kang pwedeng ibigay sa kanya. Kagaya ng jewelry or tutulong ka sa pagbenta ng isda na yan. So, kung kaibigan ka at in good faith ka, marami kang pwedeng isipin para magbayad. Ang PhilHealth sa senior citizen, libre. Libre na ngayon ang PhilHealth, So yung sinabi mo na walang PhilHealth at 18,000 ang babayaran, libre yan sa PhilHealth. So, pwede i-reimburse? Reimbursement. Pwedeng i-reimburse? Pwedeng reimbursement. Di may pambayad ka na. At meron ka pang sobra. Makakabili ka ulit ng cellphone. Tama ba, Doc Camille? Opo, tama. Ate ko rin kasi yung sinasabi niya sa PhilHealth, apply ka lang may form lang yun tapos papakita mo na senior na siya. Pangalawa, dahil kasi hindi naman mako-cover lahat ng PhilHealth yun, ang DSWD, basta pakita mo lang yung certification na na-confine siya, magugulat ka, wala ka talagang babayaran. O biro mo yun? So, Doc Camille, sa kaso natin ngayon, meron kayang mas malalim na problema? Siguro kung sasabihin natin na totoong merong problema sa pagsusugal, talagang sasabihin natin, malaking problema ito dahil kasi pag may pera ka, matutukso ka talaga na sasabihin mo, madoble sana yung pera na to para sa ganun mas malaki yung ipambabayad ko. However, dito nakikita natin na ang isang tao kumisan o pag talagang hindi nasusolve ng galit yung yung sinasabi nating sitwasyon na to kasi aabot talaga ng manunumbat ka. Alam mo, sa panahon ngayon nakakagulat dahil kasi yung may utang siya pa yung talagang palaging galit at ikaw yung matatakot. Takot ka na maningil, sabi nga ni Moy, dahil kasi pag umabot sa ganun, parang yung pagkatao mo na, naku, hindi na lang nga pwede kasi parang lahat sasabihin sa iyo yung hindi magagandang bagay at aabot pa nga sa ganito. So sana maintindihan nyo, unang-una, ikaw ang may kasalanan, Iha. Laika, so sana maintindihan mo, kailangan humingi ka ng tawad. Pangalawa, magpakumbaba ka. Pangatlo, maiintindihan ng isang tunay na kaibigan. Alam nyo, pag mayroong emergency, ang unang tinatanong, di ba, ay may kaibigan ako, matutulungan ako. Hindi mo kinakailangan galawin yung pera. Kung minsan pag ganyan ang isipin mo, may kaibigan ako, matutulungan ako nito. Sana pahalagahan mo yun. Okay, Dr. Love, bilang isang spiritual advisor, paano ba natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa ganitong sitwasyon? Magkaibigan naman sila. Sabi naman sa Biblia, magtulungan. Katapatan lang, Ate Kuring. Katapatan lang. Just to be honest doon sa kaibigan mo. Sa Aklat ng Kawikaan, sa Proverbs chapter 27, sabi, may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa sa halik ng isang kaaway. Kanina ko pa tinitingnan ang demeanor ni Laika. Laika, huwag ka magagalit. Medyo na-disappoint na ako nung una dahil ikaw ang may utang pero parang ikaw pang matapang.
nawala yung humility. Sa ating mga Pilipino, mahalaga yun eh. Alamin natin kung saan tayo tatayo. Kasi malinaw na mayroong intent na masama. Dahil binayaran ka, hindi mo sinabi sa kanya na binayaran ka na. Ginamit mo ang pera, that's understandable, kaibigan mo siya. Sana naging madali kung sinabi mo kaagad that same day nung ma-ospital. Kapatid, nagamit ko yung pera mo, pasensya ka na, babayaran kita pag nagkapera ako, maghintay ka lang. Normally, yun ang natidinig natin, di ba? Pero the idea here is, naging tapat ka sana sa kanya. Hindi mo pinatagal ng 1 week. Kasi doon na papasok ang mali siya, no? Sana nakita mo yung logic, nakita mo yung intensyon naming tatlo na baguhin ang isang pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Panahon ngayon ng Kwaresma. Panahon para pagnilayan natin yung sarili natin. Am I a good person? Or may mababago at may itatama pa ako? Ate Kuring? Thank you so much, Dr. Love. O eto, sabi nga nila, ang perang nawawala ay maaaring palitan. Pero ang tiwalang sinira, mahirap nang maibalik. Pero isa pang bagay, ang tunay na kaibigan, hindi yan mababayaran. May second chance pa kaya manumbalik ang friendship ng dalawang mag-BFF mula pagkabata. Abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sino sexy mama? Harapin mo face to face. Kami dito sa Face to Face, kung makakatulong ay tutulong pa rin. Sa abot lang naman ang kakayanin namin, hindi naman namin kayo payayamanin, di ba? Pero tinuturuan ka namin at itatawid ka namin tulong ng aming staff sa PhilHealth at saka sa DSWD para maibalik sa'yo yung 18,000 mo. O kung hindi man, kahit, di ba, kung ano man ang maibalik nila, ma-reimburse. O yan na ang pambili mo ng bago mong cellphone. Okay? Okay. Tapos, eto, ako na ang sasagot sa 4,000. Okay? Na utang. Parang ambag ko na lang sa inyong mag-ina. Salamat. Okay? Pero gusto ko, ikaw ang mag-aabot sa kanya kasi ikaw yung may utang. Okay ba? Okay ba sa'yo? O sige, ikaw ang magbigay. Kailangan, matuto tayo magpakumbaba, lalo na binibigyan pa kita ng pangsolusyon sa problema nating lahat dito. O ayan, o sige na. Ikaw ang magbigay. Ang tamis ng ngiti. Mas gusto ko yan. Mas gusto ko yan kasi nagmumurahan. Oo. O, kita mo, mukha talaga kayo mag-best friend. Oo. Magkamukha nga po sila eh. Magkamukha na po sila. Mukha kayong magkapatid. 4,000 lang yan, pero ang tunay na kaibigan, panghabang buhay yan. Oh, pag ganyan, sabihan mo lang siya ng mahinahon. Diba? Para nagkakaintindihan kayo. O, pati si Ori. Ihag mo na rin si Ori. Kay Ori. Siyempre, mag-best friend. Naku, talaga naman itong mga babaeng ito. Alam nyo, dalayan ng Nakakaiyak na. Alam mo, kasi kung minsan, kailangan kumain naman kayo ng baboy. Hindi puro isda. Kaya siguro nagkakaganyan ng mga utak natin. Kulang ng protina. Okay, so, nagkaayos na sila. Ito naman ang masasabi ko, ha? Kailangan natuto tayo dito sa mga pinagdaanan ninyong hampasan dyan at sabunutan. Matuto tayo ng hindi na dapat ganon. Diba? At sa lahat ng payo ng ating mga eksperto. Ang isa po sa mga aral na itinuro sa akin ng aking namayapang ama. Ang pangalan niya, si Ramon Sanchez. Sumalangit nawa, Dad, mahal kita. Sabi niya sa akin ganito, have manners like a princess but have the humility of a pauper. Dapat, sa Tagalog, dapat ang kilos ay kasing pino ng sa isang prinsesa. Pero ang kababaan ng loob ay parang sa isang pulubi. Yon ang turo niya sa akin. Hindi yan nawawala sa aking panalangin. Lord, bigyan niyo ko ng kababaan ng loob. Bakit? Walang masama na bunga ang pagpapakumbaba. Bagkus,
nagbubunga pa mula dito ang hindi nating inaasahan na mga biyaya. Sa totoo lang, magugulat ka na lang. Kahit na tayo pa ang hindi binayaran, kahit na tayo pa ang pinahiya, kapag nagpakumbaba, dito na magsisibol ang liwanag ng tamang solusyon sa anumang problema. Kapag tayo ay hindi galit, kasi kung sana'y hindi galit at pagmamalaki ang naghati sa puso ng dalawang magkaibigan, edi sana baka matagal na pong nasolusyonan. Pagpapakumbaba, lagi nating tatandaan. Okay? Okay, so meron ka ng solusyon sa 4,000 mo at itatawid ka namin sa gobyerno. Ako po ang inyong Ate Coring na nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Ayan. O picture na tayo. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating Double trouble sa double deal. Sama-sama ng ugali mo! Ako pa masama ugali? Ipagbalita sa buong baryo! Sa utangan mo, hindi mo mapapayaran kung dinahin sa akin! Aminado ka naman na doble ang pagsangla mo. Aminado naman po ako eh.